Magandang araw sa aking mga supporters, sa aking mga followers, at saka sa aking mga beshies and friends around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, and sa ibang bansa all over the world. I am very thankful to all of you dahil nandyan kayo kahit na hindi ako kasupo-suporta, sinusuportahan nyo talaga ako. So, I wanna give you feedback regarding doon sa nag-request sa akin kung ano daw ba yung maiipayo ko para gawin ng isang parents o ng isang magulang, especially ng mga momshi, ng mga mother, kung paano lalaki ang kanilang anak ng mababait. Ayan, okay. So, from the newborn baby, paano ba natin i-grow yung baby na mayroong mabuting puso at mabait, di ba? Napakasarap pakiramdaman sa isang magulang na ang iyong anak ay lumalaking mabait. Isa yan sa pinakang best achievement of life, di ba? So, kahit na naghihirap ka sa buhay, kahit na naghihikahos ka sa buhay, if you see na yung anak mo is lumalaking mabuting tao, blessful na talaga, di ba? So, ang una kong tip, maging on hand tayo sa mga bata, or kung kayo ay working mom, worker mother, or you are OFW, meron na tayong mga way para keep in touch tayo sa mga bata. Nandiyan ang internet. So, hopefully na iiwan nyo yan sa mapagkakatiwalaan nyo tulad ng inyong husband or in your parents, di ba? So, maging on hands kayo, lagi nyo silang kumustahin kahit na malayo kayo. Ngayon, yung mga parents na kasama nila yung kanilang mga anak. Ang naging problema kasi dito, nai-stress ang mga parents. Why? Because being a full-time mother or full-time parents is magtatalo na dyan yung attention nyo sa anak nyo o yung billings o pera or financially na hindi ka makapag-work dahil meron kang inaalagaan bata. So, napakahalaga dyan ng mga adjustment bilang nakakatanda sa mga bata. Kailangan pag nakikipag-usap tayo sa mga bata, inila-level natin yung ating sarili kung ano yung edad nila. So, yung mga babies, of course, ang mga gusto ng mga yan, yung hinahag sila, mga hinahele sila. So, pag umiiyak ang baby pa lang yan, huwag yung pakikitaan kaagad na nagagalit kayo o nai-stress kayo o yung ayaw nyo nung ginagawa niyang pag-iyak. Huwag ganon. Bagkos, unawain ninyo, ipakita ninyo na bakit ka umiiyak, baby, iyahag ka ni mami, huwag ka nang umiyak, hush, andito si mami. Okay? So, ang kailangan, habang lumalaki ang bata, ipinapakita ninyo yung salitang respeto. Okay? So, bilang magulang, hindi lang kayo ang dapat na mag-expect ng respeto mula sa anak ninyo. Napaka-importante na kayong mga magulang ang magpakita ng respeto sa kanila. So, paano pa natin ipapakita ang respeto sa mga bata? So, number 1, bigyan sila ng privacy. Okay? Kailangan i-train nyo yung sarili nyo na yung mga bata, huwag nyo masyadong pakialaman regarding doon sa mga ginagawa nilang activities. Example, bata pa lang yan, toddlers, naglalaro sa isang sulok, tapos i-istorbohin nyo sila, tapos papakialaman nyo kung ano yung nilalaro nila. That is, madidistract yung bata. At the same time, tatatak sa isip ng bata na there's a limit dun sa paglalaro ng laruan na yun. So, hayaan nyo sila. As long as alam naman ninyo na safe yung ginagawa niya, yung laruan niya, huwag niyong pakialaman. Let them grow on that way. Tapos, maging good example kayo. It is a very important na kasi ang sinasabi natin, ang bata, habang bata yan, kung ano yung nakikita nila sa magulang nila, yun yung nakikita nilang tama. May kasabihan nga tayo na kung ano yung nakikita ng mga bata sa mga matatanda, para sa kanila, yun ang tama. So, you should show to the kids yung mga bagay na gusto nyong maintindihan niya na tama. So, kung gusto niyo siya maging mabait, kailangan maging mabait kayo for the first place. Kasi kayo yung unang-unang tao na kasama ng baby ninyo ng pagbuo ng kanyang foundation. So, when you say foundation, kasi kung ano yung tumatak sa utak ng bata, unang tumatak, dadalhin na niya yan hanggang sa paglaki niya. So, huwag kayong maging madamot, okay? Bilang mga magulang, huwag niyong pagmaramutan ang mga bata o huwag niyong pag-isipan ang mga bata. By the age of like 4 years or 4, 5, 6, 7, 8, nakakaunawa na yung mga batang yan. Once na meron silang gusto,
at pinagdamot nyo, okay, fine. Kung hindi ninyo kayang bigyan in financially, hindi nyo kayang i-support in financial, at least ipakita ninyo doon sa anak ninyo na your priority sila. Priority nyo. Halimbawa, yung meron kasing mga mommy na inuuna nila yung sarili nila kaysa doon sa kanilang mga anak. Example, yung mga pagpapaganda, yung mga lotion, yung mga maxi pill nila, yung mas inuuna nila yon kaysa doon sa mga bata. Then, ang masama nun, yung ibinubukang bibig pa nila na ay wag ka lang bumili ng pabango. Tapos makikita ng bata na bumili ka ng maxi pill. Di ba yung ganun? Halimbawa, yung baby, mga 4, 5, 6 years old, nakakaunawa na yan. Halimbawa, gusto nila ng bago nilang damit, o bago nilang ipit, o bago nilang mga laruan. Tapos, pagdadamutan nyo, sabihin nyo na walang pera, walang pera. Tapos, makikita ng bata na bumili ka ng sayo. So, if you really like that way, na gusto mo talagang i-maintain yung ganda mo at ay, hindi mo kayang ibili yun sa bata, itago mo. Huwag mo ipakita sa bata. Kasi, tatatak yan sa isip ng bata na si mami, gusto ko ng laruan pero mas inuna niya yung pagkapaganda niya, mas wala siyang pera para sa gusto ko pero sa sarili niya meron siya. So avoid nyo yung mga ganong isipan, iwasan ninyo na maramdaman nyo ng bata. I-priority nyo, kung halimbawa bibili kayo ng para sa inyo, ibili nyo rin siya ng para sa kanya. At the same time, wag nyo tuturuan ang mga bata na maging maramot. Kung siya nakikipaglaro sa mga bata o sa mga kalaro niya, mga kalapitbahay, mga pinsan, ganyan, wag nyo siyang tuturuan na itago mo yung laruan mo, baka laruin yan. Wag, laruan lang po yan. Okay? That is just a toy na paglilipasan niya yan, paglipas ng panahon. You should teach to the kids na mag-sharing. At kayo din mga magulang, kailangan ipakita ninyo yan sa inyong halimbawa, nanyan ang bata, matuto kayo magbigay sa inyong husband. Napakahalaga na ipakita ninyo sa inyong mga anak bilang mag-asawa na kayong mag-asawa ay magkasundo. Wag na wag ninyong ipapakita sa inyong mga anak na kayo'y nag-aaway. Okay? So, bakit? Natural sa mag-asawa ang mag-away. Okay? Pero, make it private. Pagdating sa harap ng mga bata, wag niyo tuturuan ang mga bata na magalit sa partner ninyo. Example, halimbawa mag-asawa kayo. Ikaw, nagalit ka sa asawa mo. Huwag mo turuan ang anak mo na yung tatay mo ganito ganyan, yan tatay mo sugarol, yan tatay mo sabongero, yan tatay. Huwag. At the same time, kahit galit ka sa asawa mo, turuan mo ang anak mo na mahalin niya yung tatay niya. Mahalin niya yung asawa mo, 'di ba? Ganon. At kasi on that way, wag mo ipapakita sa mga bata na may problema kayong mag-asawa. Why? Mai-stress ang bata. At the same time, dadalhin niya yan sa utak niya na kapag siya'y nag-asawa, kailangan ganun ako ka-strict. Kailangan katulad ako ni mami. Kailangan ganyan ako magbunga nga sa asawa ko. Which is hindi maganda. Kasi we don't know people. We don't know paglaki niya. Baka mamaya ganun din ang itrato niya yung asawa niya na on that way. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Paano kung matapat siya sa mapang-asawa niya na nananakit? So, pag inaway niya, sasaktan siya. Diba? Ito sa very, kailangan tingnan natin yung mga ganong mga bagay. So, tapos, natural na bilang magulang is magdisiplina tayo ng anak. Okay? Disiplinahin natin ang anak in a proper way. Huwag kayong gagamit ng mga abusive words. Kasi kung ano yung abusive words na maririnig sa iyo ng bata, maiibok ang bibig din niya yan. And the worst, baka sa ibang tao, maibok ang bibig niya yan. At tulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng tao is pare-pareho. Paano kung matapat siya na mapagsabihan niya is nananakit or nambubuli or saktan siya or i-revenge siya, diba? At the same time, sa pagkatao ng bata, lalaki siya na nagsasalita ng mga bad words. So, being tao na nagsasalita ng mga bad words na ganyan, hindi magandang ehemplo kasi anong klaseng magulang meron tong batang to, di ba? At anong klaseng batang ang batang ito pag lumaki na. So, lagi siyang mag-i-stand na lagi siyang tama, lagi siyang ganyan. So, titingnan niya na ang mga tao na hindi niya ka-level, na below sa kanya. Which is, hindi mabait, di ba? So, pagkatapos nun, ipakita nyo rin na minsan nasasaktan kayo bilang magulang. Napakahalaga niyan para matuto siya magpahalaga ng damdamin ng iba. So, halimbawa, meron siyang nagawa na hindi maganda. Sa halip na pagalitan nyo siya, ipakita mo na nasasaktan ka sa ginagawa niya. Halimbawa, nasasaktan si mami kasi hindi ka nakikinig.
Ganyan, sabi, paano kung mahulog ka? Masasaktan ako, masasaktan yung baby ko. Ipakita nyo yung mga ganun bagay kasi bilang magulang, magdrama na lang kayo. Ayan, samahan nyo ng drama na may paglalambing. At the same time, yung bata, lalambot yung puso. Ipakita nyo rin minsan na nagpapatawad kayo. Actually, not minsan, every time na nagpapatawad kayo. Na halimbawa, meron siyang nagawang mali. Laruan niya, hindi niya naiayos, or hindi siya nakinig sa inyo, or meron siyang nagawa na hindi tama. Ang sabihan nyo na lang siya na, pakita nyo na minsan, sabihin nyo, bakit mo ginawa yan? O di sige, patatawarin ka ni mami. Basta wag mo na yung gagawin. Ipakita nyo na nandiyan kayo bilang magulang, bilang magpatawad, at wag yung uulit-ulitin yung nagawa niyang mali. I mean, wag yung babanggitin lagi. Na halimbawa sa schooling, mga 5, 6, 7, 8 years old, mga ano na yan, grade 1, grade 2, grade 3, ganyan. Pag siya halimbawa ay bumagsak sa isang subject or mahina yung isip niya or bumabay or sa yung mga ganyang mga bagay, huwag nyo laging sasabihin sa kanya na bumagsak ka, sinasayang mo yung pera ko, nagpapaaral sa inyo, tapos nagpapakahirap ako dito. Huwag nyo susumbatan ang bata, nagpapakahirap ako dito, tapos bagsak ka. Alamin ninyo, bakit pa nangyayari to sa kanya? So, kausapin nyo siya ng maayos. Anak, ano bang problema? Bakit hindi mo maintindihan? Tapos, you are grown enough na yung mga ganong mga edad na sa aralin, siguro naman natatandaan pa kung paano yun i-approach yung mga ganong subjects. Turuan nyo na lang sila in a proper way. Huwag nyo lagi siya sabihin na bobo ka, o huwag nyo sabihin na mali-mali ka, or nakabasag siya ng baso, tapos lagi mo isasampit sa kanya yan, na binasag mo yung paborito kong baso, nawala yung ganito ko dahil sa iyo, mga payong, ganyan, yung mga basic na na sa totoo lang, may mga magulang na konting pagkakamali ng anak, sinusumbat nila dun sa anak yung managawang pagkakamali. Huwag ganun, mga mother. Remember always kung ano yung like ko sinasabi, ang bata hindi habang buhay na bata. At kung ano man yung natutunan, karanasan, nakita, narinig, lahat-lahat ng nangyayari sa kanila while nandun sila sa stage na nabuo sila ng foundation, ay dadalhin na nila yan hanggang sa tumanda sila. Hanggang sa lumaki sila, maaalala nila yan. Maaalala nila kung paano ka nag-alaga sa kanila. Maaalala nila kung paano ka nagdamot, kung paano. At yun ay tatatak sa ng bata at dadalhin din niya yun sa sarili niya. So, lagi niyong pangangaralan ang mga bata ng naaayon sa banal na kasulatan o sa Biblia. So, kayong mga followers ko, hindi ko alam, iba't iba yung religion nyo. Iba't iba yung paniniwala nyo. And I respect that. So, kung ano yung paniniwala nyo, alamin din ninyo, di ba? Hindi lang basta na tanongin kayo, anong relihiyon mo? O, ganito yung relihiyon ko, Katoliko. Ano ba yung katuruan sa Katoliko? Basahin nyo yung Biblia, sa awit, or dun sa mga buhay ni Kristo. Napakaraming pangaral ni Jesus na napakagandang ituro sa mga bata. Tulad ng kapag sinampal ka sa iyong kaliwang pisngi, ibigay mo ang kabila. So it means that maging mapagpakumbaba ka. Ganyan. Kwentuhan nyo sila ng mga kwento ng simbahan, na tulad ng mga pagpili ng mga totoong kaibigan. Napakarami niyan. At dyan, sa totoo lang, dyan ako natuto. I was a Christian before and I always in the church. Lagi akong nagsisimba sa mga children mass, choir, I'm choir. Kahit na hindi ako magaling kumanta, basta kakanta ako ng pangsimbahan. Pinakamalakas pa yung boses ko. So, I love to read Bible. I read Bible so many times na at doon talaga humahampas sa isip ko na gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong maging mabait. Kahit na masama ang mga tao, lagi nyo sasabihin sa mga bata, kung ikaw ay hindi magiging mabait, sa mundong napakaraming taong malulupit, sino ang magiging mabait? So, yun ang lagi nyo sasabihin sa mga bata. Tuturuan nyo ang mga bata kung paano magtiis.
sa buhay at maging kontento sa mga maliliit na bagay. Maging grateful. Pag meron mga tiyahin, lolo, lola, kalapit bahay o kung sino man ang nakita nyo nagbigay sa anak ninyo, lagi nyo tuturuan yung anak nyo na say thank you to your grandma, say thank you to your auntie. Binigyan sila ng mga cookies, candy, laruan. Kung sino man yung nagbigay, sabihin nyo sa bata, sabihin mo salamat. Sabihin mo thank you. Turuan yung magpasalamat ang mga bata. Hindi lang basta ang tumanggap, kundi ang magpasalamat. Yan. So, naman doon sa salitang pagtitiis, halimbawa, meron silang bagay o meron silang pagkain na gustong kainin, tapos hindi mo maibigay. Sabihin nyo sa bata na tiis-tiis lang. Magpo-provide si God. You always mention the words of God, okay? Lagi niyo sasabihin sa kanya ang Diyos. Tuturuan niyo siyang magdasal. Kasi ganito yung mga mamshi. Once na i-open niyo ang puso ng mga bata sa Diyos, wala na tayong pag-uusapan. Okay? Kasi ang bata, kapag mahal niya ang Diyos, lahat ng kabutihan na papasok na yan sa kalooban ng bata. Bakit? Kasi nandiyan na yung respeto niya sa Diyos, nandiyan na yung takot niya sa Diyos, 'di ba? Nandun na, takot na siyang gumawa ng masama kasi magagalit si God or hindi siya katutuwaan ni God or gusto niya maging mabuti or maging malapit kay God. So, basta i-open nyo lang yon, wala na. Ibig sabihin, matutulungan na kayo ng bagay na yon. Hindi na kayo mahihirapan. Kakantahan nyo siya, tutulaan nyo siya, or sasabihan nyo siya ng mga kasabihan. Okay? Bilang magulang, huwag kayo mag-focus lang sa isipin na anong iuulam, anong lulutuin, bayarin sa bill, yung everyday routine lang ninyo ng everyday routine. Bilang magulang, maghanap kayo, manood kayo, mag-research kayo ng mga mabubuting quotes o mabubuting mga kanta. Kantahan nyo yung mga bata ng mga nursery rhymes, yung mga, tapos kukwentuhan nyo sila. Kung meron kayong mga books na storybooks na may mga mabubuting yung mga mabubuting aral na katuruan sa mga pagiging mabait, pagiging mapagbigay, pagiging mapagpalakaibigan, or yung paggawa ng kabutihan sa iba, na kahit gawan ka ng masama ng kapwa mo, ay wag na wag mo gagawin yun sa kanila pabalik. Because there's a God na nagbibigay ng reward, 'di ba? Hayaan mo lang anak, hayaan mo lang sila. Huwag niyo silang tuturuan ng suntukin mo rin, paluin mo ang tita mo. Kasi pag tinuturuan niya ng ganyan, magiging habit ng bata ang paggamit ng kamay. Pamamalo, ganyan. Yung kasi sa Pilipinas meron diyan yung pag nagbibiruan. Tapos hala, paluin mo, hampasin mo, ganyan. Huwag niyo tuturuan ng ganyan. I-avoid niyo 'yon kasi dadalhin niya ng bata hanggang sa paglaki niya. Tutuluan niyo siya ng mga tulanin ng mga balagtas na, tapos yung napakagandang tula, yung Laki sa Layaw. Yan, kapag yan itinuro niyo sa mga bata, yung tula na yan, then tatak yan sa isip nila, yung Laki sa Layaw, na hindi ako dapat maging materialistic na bata. Kailangan maging matatag ako. Diba yun yun? Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na alak. Diba? Kabisado ko ba yun? That is one of my favorite poetry. Tapos yung ano pa yun, tulapan ng tatay ko, no, ng natuwa si ina. Aking ipinitas ng rosas si ina. Yung mga ganong mga tula, magtingin kayo ng mga tula diyan sa Google na, madami na, 'di ba? Tula kay ina, awit kay ina, kantahan niyo sila. Kahit hindi kayo magaling kumanta, tatatak yan sa isip ng bata, sa puso ng bata, na nung bata pa ako, ito yung paboritong kantahin sa akin ng nanay ko. Ito yung paboritong itula sa akin ng tatay ko. Tulad ko ako, kahit na ganito malayo ako, my father is always here in my heart. Kasi nung bata pa ako, papa's girl. Yan, papa's girl ako. Lagi niya akong tinutulaan. Habang naglalaro ako, tapos tatay ko kasi wood carving. Habang nag-uukit siya, naglililok siya, tumutula siya. Then, it's come in my mind na hanggang ngayon, ay natutuwa ako pag naiisip ko yon. Tapos, wag niyo silang i-spoilin.
wag niyo silang i-spoil na lahat ng, tulad ng sinabi ko, lahat ng gusto nila, kung hindi niyo maibigay, kausapin niyo sila ng maayos. Matuto kang magtiis, matuto kang, anak, hindi pa yan para sa iyo ngayon. Hayaan mo, balang araw ibigay kita, basta magpakabait ka. Yan ang lagi niyo sasabihin. Tapos, lagi niyo silang pupurihin. Napakalaking bagay po mga mamshi, mga frenny, yung pinupuri ang bata at ipinagmamalaki sila. In front of them, purihin niyo sila. Tapos, very good, very nice, napakagaling talaga ng anak ko, napakabait niyan. Lagi niyo yung ipagmamalaki sa mga kaharap niyong kaibigan, kahit sa kapatid mo, o sa tita niya, sa mga kaibigan mo, pag meron kayong mga bisita. Lagi niyong pupurihin ang bata na alam mo, naglalaro dyan, yung alam niyong maririnig niya na, ay, ang ganyan yung anak ko yan, si Princess, o di kaya yung si baby boy, ay, napakabait niya, napakadali niyang makinig sa akin. Yan ang pinakamabait na bata sa buong mundo. You always, lagi niyong pupurihin ng ganun. Kasi kapag narinig yun ng bata, sabi niyo, ay, ganun pala yung expectation sa akin ni mami, mabait pala ako. So, kailangan magpakabait talaga ako. Ganun. Ay, hindi ako gagawa ng masama kasi ang alam ni mami, mabait ako. Yun ang lalabas sa isip nila. So, dadalhin na nila yan hanggang paglaki nila na hindi ako gagawa ng masama. Kasi ang paniniwala ng magulang ko, mabait ako. Kaya mabait ako. Ang sarap maging mabait kasi pinupuri ako ng mami ko. Kasi pinupuri ako ng daddy ko. Ganyan. So, ipagmalaki nyo sila kahit na hindi sila top-notcher sa school. Ipagmalaki nyo sila na masipag yan. Masipag yan mag-aral. O, kahit na hindi siya top-notcher, palang araw, magiging top-notcher yan. So, on that way, yung bata, mamomotivate siya na kailangan maging top-notcher ako kasi nag-expect si mami. O, diba? Ganun po. In a good way. In a best way being a parents. Diba? So, doon po sa mga way na yon, ang bata, bubuo siya ng foundation at tatatak sa isip niya na siya ay mahal ng mama niya, na walang negative na papasok sa bata. Ngayon pag sinabi, Miss Anissa, baka naman pag lumaki yung bata, malaki na ang ulo niyan, o di kaya, there's a time na meron darating yung edad kung saan magsasalita na kayo sa kanya kung mali na yung ginagawa niya. That is the age of teenager, yung pagpasok niya ng teenager at the age of adolescence. Then, yung tuturuan nyo na siya na kung paano kumilos sa bahay, kung paano i-manage yung kanilang oras na mag-control sa pakikipagbarkada o pakikipagkaibigan. Yan na ngayon papasok. Hindi naman kasi habang lumalaki yan, ang treatment nyo, lagi na lang baby. So, tulad ng sinasabi ko, yung isip nyo, na pakikitungo sa bata, ibagay ninyo kung anong edad nila. Kung sila lumalaki, so yung pakikitungo nyo sa bata, i-matured nyo rin. Pero napakagandang bagay niyan, unang-una is ilapit nyo sa Diyos. Number 2, huwag kayong gagamit ng mga abusive words. Huwag nyo siyang i-abuse verbally. Okay? Huwag nyo silang sasaktan. Okay, kung halimbawa nasaktan nyo sila, napagtaasan nyo ng boses, bumawi kayo. Okay, huwag nyong pahabain. Mas nagalit ka, maging attitude nyo, yung galit ako ngayon, but after 5 minutes, kalmado na uli. On that way, makikita ng bata na ganun pala dapat. Pwede kang magalit, pero hindi matagal. Huwag magtatanim ng galit. Actually, mga mamshi, mga friend, napakalaki, napakalawak ng usaping ito. Kaya lang, ayoko masyadong maging mahaba kasi baka maboring kayo. Siguro, I will make another video for the continuation or para expand pa natin yung ganitong usapin. So, basta ang mahalaga niyan para ang bata lumaki, mabait, kailangan ipakita nyo rin na ang kanilang mama, ang kanilang papa ay mabait. At higit sa lahat, mahal sila, pinahahalagahan sila, pinupuri sila, at na-appreciate sila. So, yun lang po sa ngayon. Ako po si Miss Anissa at nagpapasalamat sa inyo hanggang sa susunod po natin ulit na topic.